Bigong maipasa sa Senado ang resolusyong inihain ni Senator Risa Hontiveros na nag-uudyok na maglabas ng panig ang Senado kontra sa pagpapalibing kay dating President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. 8 senador ang bumoto pabor dito. Sila ay sina Senator Bam Aquino, Leila De Lima, Franklin Drilon, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Grace Poe, Joel Villanueva at Senate President Coco Pimentel. Hindi naman pumabor dito sina Senators Richard Gordon, Gringo Honasan, Panfilo Lacson, Manny Pacquiao, Tito Soto at Cynthia Villar. Samantala nag-abstain naman sina Senators Sonny Angara, Nancy Binay, Cheese Escudero, Sherwin Gatchalian, Ralph Recto at Miguel Zubiri. Para sa mga naturang senador, hindi lang ito issue kung si Marcos ay isang ngabang bayani dahil kailangan tignan rin anya kung ano ang nakasaad sa batas. Existing laws do not prohibit it. This does not give an imprimatur that the late dictator is a hero. I quote the court's decision that the proposed internment is not equivalent to the consecration of Marcos' mortal remains. Ako naniniwala din ako na hindi bayani ang dating Pangulo, ang Pangulong Marcos. Siguro kaya siya pwede ilibing doon ay dahil siya ay naging dating Pangulo, naging dating sundalo, pero para sa akin hindi bayani ang dating Pangulo. At dahil 20 senador ang bumoto, kailangan ng 11 boto na pabor sa resolusyon ang makuha upang maipasa ito. Ang ibang senador naman na dismaya sa pagkakataong maihayag ng Senado ang panig nito sa issue bilang co-equal branch ng hudikatura. Senate is a political body and is therefore has every prerogative to express its views, especially on a political issue such as what we voted upon. There is nothing wrong with going against the decision of the Supreme Court, especially under these circumstances. We maintain our respect of the Supreme Court as being officers of the law. Maaari nating sabihin bilang isang Senado na bagamat kinikilala natin ang naging resolusyon o naging desisyon ng ating kataas-taas sang hukuman, hindi ho tayo sumasagot. Noong nakarang linggo, idineklara na ng Korte Suprema na walang lalabagin na batas kung ililibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayani. Pero ang huling desisyon ay na kay Pangulong Rodrigo Duterte pa rin. Samantala hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nag-aanunsyo ang Malacanang kung kailan isasagawa ang pagpapalibing sa dating diktador. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines.